Hey, good morning! So, today may pasok ako. Ito yung routine ko pag, nandito yung asong to. Teka, bawal siya sa couch. Bawal yung aso sa couch. So, ito yung routine ko pag may pasok. So, sa umaga, hinahatid namin yung mga bata sa school. And then, today, ang oras ngayon is 8:10 a.m. So, kumain na ako ng um, dumpling. Tapos kakain ako ng sweet potato. And then, magtutupi ako ng damit na nilaban ko for, for ilang araw na, syempre. So, and after that, matutulog ako. So, yun ang routine ko pag may pasok ako. Natutulog ako buong araw. Gising lang ako pag susunduin ko si Violet. Yun lang. Kasi guys, hindi ako yung nurse na, ayoko yung nag-work ka sa gabi tapos inaantok ka at the same time. Kapag nag-work ka as a nurse, kailangan alert yung isip mo. Alert ka. Kasi kung hindi, baka anong mangyayari sa pasyente mo. So, ako lang yon. Hindi ko alam kung iba. Kasi, minsan talaga nakakaantok sa gabi. Pero ako, hindi ako inaantok sa gabi unless may sakit ako. Nung nakaraan, may sakit ako. Actually, nung nakaraan, may lagnat ata ako siguro noon. Naantok ako sa station, nilalamig, something like that. Pero I'm okay now. So, yun, ganun ako. Ganito yung routine ko pag may pasok ako. Natutulog ako buong araw. As in, ito yung parang gabi ko. So, mga past, month, lagi ako nagpipick up ng extra shift. Kasi guys, marami kaming gastusin and gusto ko makaipon. Actually, dapat may gagawin akong something na hindi ko pa nagagawa for myself. So, kailangan kong gawin yun. Kasi nga, need ng money. Nasasayangan naman ako kung hindi naman emergency. So, hindi ko pa siya ginagawa. Or I take that back. Pumikap pala ako ng extra shift. So, kasi sa isang week, dapat 3 nights kami. So, it's up to you kasi kami nag-schedule ng sarili namin. So, if it's like Monday, Tuesday, depende sa'yo kung gusto mo lang ng isang araw, 1 day off, isang araw papasok, 1 day off. So, ako, minsan 2 days, 2 days papasok, 2 days off, tapos 2 days off, 2 days na papasok ulit, ganun. But, if you're gonna pick up, of course, kailangan mo ng short, yung off mo is shorter. Pero ang ginagawa ko, usually, 2 days, 1 day off, 2 days. Ayoko nang dinediretso ng 3 nights kasi parang nauumay ako. Pero ngayon, diniretso ko siya. So, let's see kung anong mangyayari. Yan guys, so, kaligo na ako kahit hindi alata. Dito guys, hindi ako yung buhok, hindi ko palaging pinaliliguan. Every 3 days ko siya pinaliliguan, hindi everyday. Sa Pilipinas, di ba, everyday. Dito, hindi. Ito lang, parang numinipis na yung buhok ko. Kaya, hindi ko masyadong ginagalaw. So, anong talent nyo? Ako, talent ko, pagkagising ko, matutulog ulit ako after 2 hours. Hindi. Kasi ganito yung routine ng night shift. So, pagkahatid kay Danica or kay Violet, matutulog ako ng around 9, 9:30, igising ng 2:30 or something, pinapasok na si Violet, and then matutulog ulit ako. So, ganon. So, paano ba yan? See you later! Hello guys! So, we're short-staffed again. We don't have a text. So, right now I'm taking my break. This is my first time na magstay dito sa break room. I'm gonna eat my yogurt. And then after this, I'll be back on the floor. I told my coworkers that I'm on a break right now, so if they need me, they can always text me. Yeah, see you later sa pag-uwi ko. Ayan guys, pauwi na kami. 7:30, sakto. Yun talaga ang goal ko, umuwi ng maaga. Natapos ko naman lahat ng work at nakasurvive naman kami ng short staff. Ewan ko lang mamaya kasi short staff ulit. So, let's see, bawat araw is iba ang iba-iba ang sitwasyon. Yan guys, so nasa sasakyan na ako. Oopsie! 'Gutom na ako kasi hindi ako kumain, 'di ba?
yogurt lang kinain ko. Usually hindi talaga ako makain sa gabi, kaso paggabi parang nagutom ako, so kumain ako ng yogurt tsaka ng few cookies. So pagdating ng bahay, kakain ako. Ay! Ganon, no? Minsan talaga short staff kami. Kailangan mo lang maka-get by sa one night na busy, you know. Last night hindi naman siya masyadong masama actually. 3 lang ang patients ko first time, and then hindi first time. Usually pag ano ganon, 3 lang ang patients ko, tapos hindi pa masyadong busy. Yung mga pasyente ko is independent, at saka hindi sila yung confused, kaya medyo okay siya. So kahit mag 3 nights ako ngayon, 3 nights na shift ngayon tsaka bukas, you know, hindi na masyadong masama. Pero iba-iba kasi, 'di ba? Iba-iba kasi ang sitwasyon. Mamayang gabi hindi mo alam kung anong sitwasyon mamayang gabi. O mamaya malala. Parang nga ang dito parang surprise. Ito yung shift mo. So yan. So tara, uwi na tayo. Yan guys, nasa house na ako, nakakain na ako, nagluto yung mama ko ng spaghetti at naparami yung kain ko. Grabe, parang ewan ko, nabundat ata ako. So, ang tanong, worth it bang maging nurse dito sa US? Oo, worth it siya ang sagot. Kasi kung sa Pilipinas, yung kinikita ko ngayon, hindi ko kikitain sa Pilipinas kung nurse ako doon. Hindi ko alam kung magkano kita ng nurses sa Pilipinas ngayon, pero nung sa panahon ko, nagvo-volunteer lang ako, tapos nag-private nurse ako, doon lang ako kumita. Pero sa hospital, hirap na hirap ako makapasok sa hospital. Talagang napakapikin lang, kala mo naman ang laki-laki ng sweldo. So yun, next time, topic natin, magkano ba kung worth it nga ang sweldo as a nurse dito, makakabuhay ba siya, or you know, yun. So, ano nga ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na. Halata na talagang inaantok ako. Pero anyway, sapat ba ang sweldo ng nurse dito sa US? So, ang sagot dyan is depende. Kasi bawat state sa US, iba-iba ang sweldo ng mga nurses. So, ang pinakamataas na sweldo sa buong state sa nurse is California. Yes, California. Kaya nga ako nakaipon ng pang down payment ng bahay dahil sa California. Yun, sa California, malaki ang kita mo. Tapos, depende pa yun sa city. Ngayon, kung mas malapit ka sa San Francisco, mas malaki ang ang kita mo. Tsaka, mas maganda ang benefit nila with the employee kasi meron silang union. So, sa work ko right now, wala kaming union. I don't know if it's illegal or what, but walang union yung namin, yung hospital namin. Pero sa California, pag pumunta ka, usually yung mga hospitals is unionized yung mga nurses. And then next is New York. You know, yung mga big cities, malalaki ang ang sweldo ng mga nurses. So, hindi ko alam kung magkano ang rating sa California ng mga nurses, kung magkano ang sweldo nila. Pero, enough siya kung matagal ka ng nurse. Usually, pag umahanap kasi ko ng work noon, ang base pay nila is $85. Noon yun hindi ko alam ngayon. Hindi na kasi ako naghahanap kasi wala na. Hindi naman ako nag-aano sa California ngayon. So, ang base pay nila is $85. Siguro pag yun is yung higher, yung tawag dito, yung may experience na yung nurse. But, depende talaga. So, sila yung may pinakamataas na may sweldo. And then, next yung New York, yung mga malaking state. Gising na si Bibi. And then yun. So, depende sa state. So, ngayon, kung single ka, at nandito ka sa state namin, based sa experience ko mahirap makaipon. Mahirap makaipon ng Ngayon, single siya yung kakilala ko, single siya, pero sabi niya nahirapan daw siyang mag-ipon ng pambili ng bahay.
Kasi malaki din ang kinukuha. Maraming kinakalta sa sweldo namin. And then, ngayon guys, meron pa yun. Sa mga nurses, meron siyang travel. So, di ba, ang dami mong choices. Pwede ka maging traveler nurse. So, yun ang mas malaki ang kita. Alam nyo, nung pandemic, silang may pinakamalaking kita yung mga nagta-travel nurses. Kaso doon, ikaw naman yung single na, kasi syempre kung may pamilya ka, hindi mo naman pwedeng gawing mag-travel nurse kasi magpupunta ka sa iba't ibang state. Alam nga namang dalhin mo rin yung anak mo, tsaka pwede siguro asawa kung kayong wala kang anak, di ba? Pero kung sa sitwasyon ko, hindi yun uubra kasi may pamilya kami. May pamilya ako. So, pero kung single ka, yun ang usually parang nakikita kong mas makakaipon ka. Kung yun ang ano mo, kasi 13 weeks ang assignment nun. So anyway, yun nga, so depende sa sweldo ng mga nurses, ang kung makakaipon ka or no, depende sa state kung nasaan ka. Merong ibang state na mababa magbigay kasi yung cost of living nila mababa din. So California, New York, yung matataas yung cost of living, matataas din ang sweldo para ma-compensate. So kung nasan ako ngayon, hindi siya mataas, hindi rin siya mababa. Tama lang. So yun. 9 o'clock na, so matutulog na ako. Babangon lang ako mamaya to I don't know, maybe to drink water, tapos matutulog ulit. So, ganun ang routine ko ngayon, pag may pasok. So, 3 nights, last night wasn't that bad. I give credit to that. Hindi ako na masyadong nahirapan. But, tonight, let's see, bawat araw is iba't ibang, sabi ko nga, iba't ibang experience mo. Anyway guys, good night. See you again sa next vlog. Bye!